Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal, may siyang 134 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Maria Midasiplon, may siyang 55 ng mga comments. Ian Gimentiza, may siyang 46 na mga comments. Robel Ferrer Official, may siyang 35 lahat ng mga comments. And Rosalinda Katubig, may siyang 26 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, maraming salamat rin po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like tsaka lagi rin pong nasi-share ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Leia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosita Ruel, and Biabe Bar. Pasalamatan po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay For Lovely Grandma, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin si Sir Rolando Domingo, nabigay sa atin ng $5. Thank you so much. At syempre mga kababayan ko, i-greet po natin ng happy birthday si Jeffrey Idon. Siya po ang anak ni Sir Henry Idon mga kababayan. So again, happy birthday. At syempre, happy birthday rin po dun po sa ating mga viewers na nag-celebrate po ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. Sa of course mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating po mga early birds. Nandyan sila si G-Boy and Bernadette. Hi to Emmy Mapalad. Nandyan po si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Caroline Sinwagon. Hi to Rose Guevara, Juicy or Jose. Nandiyan po si Maydan from Australia, Nune Florin Hills, Zenaida Bautista from New Jersey, Army Lagaso, Annabel Hoson, and hi to Beth Modesto. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your Thursday morning? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising umaga at meron tayong very energetic na aura katulad rin po kay Sir Ivan. So, kumusta po ang lahat? So, mga kaabaan ko, alam niyo ba na nung nangyari po kasi, yung napag-usapan nga pala natin kahapon, di ba sabi ko na nilangaw po yung rally nila doon po sa Dumaguete, Makabayan, as in nilangaw po. At meron pa akong ipinakita sa inyo dito ng mga screenshots. Galing po yun sa live telecast po ng SMNI Makabayan. Nakita ho natin na talagang sila po ay nag-social distancing. Kasi nga yun, yung pagka-video po ng cameraman po ng SMNI, mukhang tanga siguro. Hindi niya napansin na kung saan nakita niya doon, na-focus niya doon sa lugar po Makabayan, na kung saan kitang-kita lahat na sila talaga ay nag-social distancing Makabayan. At hindi po sila ganun talaga kadami.
Ayon nga sa mga nakapunta doon mga kababayan, kasi nga meron po din kakilala, nandun po mismo, malapit po sa pinagralihan ng mga kababayan. Sabi lang, hindi daw ganun kadami. So totoo talaga ang ating pong nakita mga kababayan sa video po ng SMNI, pati na po ng sinabi ng aking kaibigan mga kababayan. Hindi na kadami, mas siguro hindi umabot po ng 2,000 mga kababayan. So ngayon po, dahil po nakita po ng mga DBS ang ating vlog mga kababayan, abay sinugod si Sir Ivan. Sinugod si Sir Ivan. Sabi na, fake news daw ako. Meron pa nagsabi mga kababayan, sabi niya na, hoy, bolol, maraming tao sa rally nang maisog sa Dumaguete. Pataka ka lang. Bisaya mga kababayan, Bisaya. Pataka lang daw ako. Sabi pa dito ng isang DBS makabayan, manood ka Ivan. Anong nilangaw ang maisog rally? Bulag ka ba Ivan? Dadami pa rin yan daw Ivan. Sabi niya, dadami pa daw yan. Alam niyo kung bakit ko nalaman? Kaya nga nalaman ko na nilangaw kasi nanood po si Sir Ivan. Nag-imbestiga ako at siyempre observer si Sir Ivan eh. Makailang beses ko po sinabi dito na hindi po magpapalabas or hindi po magsasabi si Sir Ivan, hindi po ako magbitaw dito ng mga salita na hindi po yan confirm mga kababayan. At ang ibig sabihin, bawal po dito sa ating channel ang fake news. Bawal po ang fake news ni Sir Ivan. Bakit? Kung hindi kayo naniniwala, doon po sa aking screenshots na pinikita ko sa inyo, nakitang-kita naman talaga na yun po ay social distancing at hindi po ganun kadami po ang tao makabayan. Okay, so ipakita ko sa inyo. I think kilala nyo po yung third floor studio ng mga vlogger na sila si Pam makabayan. Nalalaban natin yan. Sila si Pam, at saka kasama niya doon yung kanyang kapatid yata yan or husband ba or kapatid niya na lagi pong kasama makabayan. At saka kung maalala nyo po, di ba, in-interview nila lagi ito pong si Vic Rodriguez makabayan. So kahapon, after po sa kanilang rally makabayan, meron silang nasabi dito, talagang nadulas sila kasi nga gin-picture out nila kung bakit daw memorable ang nangyaring rally the other day makabayan dun po sa Dumaguete. At mismong sinabi po ni Pam, yung babae na yan, sinabi niya na hindi po ganun kadamay makabayan. Kung hindi kami niwala kasi Ivan, ipaparinig ko po sa inyo. Okay, so for more details, let's hear this. Sa lahat ng maisog na napuntahan ko, Marlon, I will say that this is one of my favorite. Alam mo yung nandun ka pa lang and you Bakit see... memorable? Yeah, memorable. Siguro hindi pa muna favorite kasi alam ko marami pa yan. This one is memorable kasi alam mo, pagpunta pa lang natin doon, Marlon, we already saw and know na maliit ang crowd. But then, ramdam mo yung intimacy doon sa crowd na yon and alam mong sobrang organic niya. Totoo, at ang dilim po ng paligid. O di ba? Maliit lang ang crowd. O di ba? Kailan ba nagsabi dito na fake news si Sir Ivan? Mismo po ang inyong kaalyado, DDS na vlogger, sinabi na maliit lang ang crowd. Maliit, which means nilangaw. O di ba? So sino ngayon ang napahiya? Sabi ko nga sa inyo, observer po si Sir Ivan. Hindi ko ito magbitaw ng mga salita kung hindi ko yan nakita, narinig, o mismo pong nakita makaabayan doon po sa kabilang kampo. Kaya nga nasabi ko na nilangaw, kasi nga tingnan nyo, mismo yung kaalyado nagsabi na hindi daw, maliit lang daw yung crowd, maliit lang ang crowd. Pero tingnan nyo doon sa live po ng SMNI, kasi nga pagilid makaabayan, well, marami tingnan. Pero pa-center, at saka medyo mataas ng konti yung kamera, maliit lang po talaga makabayan. Social distancing pa. Sino ang napahiya? Sino ang fake news dito? O di ba? Don't me. Okay, so pag-usapan rin po natin ito pong kanilang poon makabayan. Ito pong si Digong kasi nga hindi ko talaga maintindihan ang kanilang ipinaglalaban to makabayan. So totoo lang, hindi ko talaga maintindihan yan. Bakit? Noong nagsalita siya, sabi niya, ang purpose daw ng kanilang maisog rally makabayan, actually hindi naman maisog yan nausog rally makabayan, hindi daw ito pang politika, hindi daw politika makabayan, kasi wala na silang dinala na mga kandidato, wala na silang in-endorse dito na kandidato, kundi gusto lang ipahayag sa kanila o gusto lang ipahayag nila ang gusto lang mangyari sa gobyerno at dapat sundin makabayan. Kasi daw kapag hindi nila sundin, hindi daw sila magkakaintindihan si Digong at saka ang Marcos administration. Una, balikan natin. Wala ba silang endorso na politiko? Sige nga, mga DBS, wala ba kayong endorso na politiko? Anong ginagawa dyan ni Glenda Chong? Anong ginawa dyan ni Botanding ni Rocky?
Anong ginawa dyan yung isa makabayan, si Vic Rodriguez? Do you think hindi pampolitika ang kanilang tirada dyan? Do you think hindi pampolitika ang kanilang mga sinasabi dyan? Di ba makabayan ko? Correct me if I'm wrong. Di ba? At saka meron pong sinabi si Duterte makabayan na talagang masabi ko dito, napakasinungaling. Bakit? Ang kanyang sinabi, kayang-kaya ko pong i-debunk yung makabayan. Promise! Kayang-kaya pong idibang na yan po laging sinasabi niya, pabalik-balik, yan kasi ang kanyang pang-uto po sa kanyang mga Alipuris makabayan. Nanonood ko doon sa kanyang mga live, na makita ko yung mga mukha po ng mga Alipuris, matawa ko makabayan, sabi ko, ang tanga naman ito, ang tanga-tanga naman ito. Kasi nga, kilala ho natin, ito pong si Digong, na kung saan talagang magaling talaga sa mga paawa effect, magaling talaga sa mga pasimpol-simpol lang, parang maging underdog yung animal na yan, pero alam mo makabayan, ang gusto talaga nila dito, mauto nila ang taong bayan. Ang problema kasi, talagang silang pang bulag na bulag sila dito. Hindi nila nakita na napaka-corrupt ito pong si Digong at napaka-traitor po yan sa Pilipinas, yang si Digong makabayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kanyang sinabi na kung saan kaya po yan idibang po ni Sir Ivan. At lalong-lalo na, shout out at call out po kay Badong Manyakis na vlogger. Bakit Sir Ivan? Kasi nga nakita niya. 'Di ba alam ho natin na meron pong mangyaring rally this coming May 17 sa Liwasang Bonifacio Makabayan sa Freedom Park. Kasi nga siyempre manawagan tayo. Ito po ang agenda natin, manawagan tayo na pababain po sa pwesto ito pong si Sara Duterte Makabayan. At the same time, ang second po dito na agenda, manawagan tayo na papasokin na sa Pilipinas yung ICC. Sinasabi naman dito na wala pong mga politikong nilapitan po ang grupo makabayan na mga vlogger. Wala po. Yan po ay totoo. Honest po yung sinabi ni Sir Ivan, wala pong politiko na nilapitan ang grupo po ng mga lista, ng mga organizers, sila si Mami Ping at saka ng mga vlogger makabayan. Kaya pong lahat ng mga vlogger, sumuporta po kami. Mga pro-admin ng mga vlogger, sumuporta po sa organizer kay Mami Ping. Nagbigyan na po kami ng financial po na support mga kabayan. So ngayon, I think some of you nakita nyo na po na nag-post po si JDB, si Mami Ping, si DJ Byron, at saka si Alibugha Makabayan. And I think si Muting Tinig yata po nag-post sa Makabayan na kung sino po dito yung gusto pong magbigay po ng tulong Makabayan doon po sa organizer para po tulong po pagkain para po sa mga sound system, sa malaking lead na gagamitin at saka sa stage, pwede po magpadala po ng GCash doon po mismo kay Mami Ping Makabayan. I think, di ba nakita niyo na po yan? At saka ang totoo pong pangalan po ni Mami Ping Makabayan, siya po si Jovalyn Alcantara. So nilagay niya dito ang kanyang personal po na number, yan po ay GCash Makabayan. At nakalagay din po dyan sa baba, pwede po remittances o remittance Makabayan. So siyempre, name pa rin po ni Mami Ping, Jovalyn Alcantara. Alam niyo ba, nakita ho yan ni Badong Makabayan? Nung makita ho yan di Badong Makabayan, abay content niya. Sabi niya, namimira daw yung mga loyalista. Ginawa daw pamimira ang rally Makabayan. Talagang kinutya niya yung GCash. Mukhang pera daw, abay gunggong talaga eh. Isipin natin, sino dito ang mukhang pera Makabayan? Diba ito pong si Badong? Kasi nga si Badong, talagang hindi po madrawing ang kanyang mukhang Makabayan kapag hindi ho yan bibigyan po na pangpakulay or kanyang pangkape. Correct if I'm wrong? Diba sa mga matagal na po dyan kay Badong, yung mga nanonood pa kayo doon kay Badong, diba kapag hindi siya bibigyan po ng ng pangkape Makabayan, nagalit siya. Parang hindi madrawing kanyang mukha, namumula nga eh. Ang ibig sabihin, nagbablog lang siya para lang po sa pangpakape niya Makabayan. Huwag niyong bigyan po ng pagkape, magagalit po yan. Diba? Correct if I'm wrong. At saka meron itong ipaparin sa inyo na yan po ay totoong sinabi talaga, or totoo ko po yung sinabi Makabayan tungkol po kay Badong. Salamat po sa lahat na nagpakape, zero po tayo. O diba, mangugat Makabayan? Zero pa tayo. Kapag zero pa po yung kanyang pangkape, magre-remind niya Makabayan. Nakakatawa naman. So sino dito yung mukhang pera? Diba si Badong? At saka lagi niyang sinasabi, pangkape. Salamat sa pagkape. Sabi niya, pwede na po kayong magpakape. Bakit pangkape na word? Patay na ba si Badong?
Di ba? Ang pangkape, pangit pakinggan mga kabayan kasi kapag pangkape, basta word ng pangkape, parang nasalamay talaga eh. Patay na ba si Badong? Ay, joke lang. Badong, ba't ang hilig mo sa pangkape? Alam mo, nilalait mo kasi, alam mo Badong, unlike kasi sa rally ninyo, kayo kasi na mag-rally, yung nausog rally, kung anumang rally mong sinasalihan ninyo, yan kasi ay well-funded mga kabayan. Meron kasi silang sponsor na mga malalaki. Alam mo natin yan. Aside from that, talagang nasa likod nila yung taga-China mga kabayan. Kasi dito pa lang nga sa mga pinagsasabi nila, sa mga pinagsisigaw nila tungkol dito sa naisog rally, gusto lang pababain po si PBBM. Sinisira na lagi po si PBBM. Nilalait mga nila si Felisa Makabayan. Diba? Ang ibig sabihin, yung mga politiko na nagpuntahan dyan Makabayan, mga well-funded ho sila. Duterte pa. Diba mga Duterte? Billionaire yan. Bakit billionaire? Siyempre makurap eh. 51 billion. Nasaan na yung 125 million pesos? Diba? Nasaan kayo Makabayan? At saka meron pa mga ghost student. Nasaan na kaya yan? So sila po yung mga well-funded mga kabayan. 51 billion pesos pa nga lang, di ba? Ang laki nun eh. Kaya kayang-kaya nila itong kanilang mga vlogger na hindi po manghingi ng tulong sa kanilang mga viewer mga kabayan. Diba? Kasi nga mismo sila, bayaran sila mga kabayan. Mismo po yung kanilang mga vlogger po ni Digong, binayaran ho nila yan. Kaya nga lagi pong nagpupuntahan kaagad doon sa mga rally mga kabayan. Bakit? Siyempre, imbitado, merong sponsor yan mga kabayan. So ganun yan sila. Kaya nilalait nila yung rally po ng mga loyalista, rally po ng mga Esconyan at saka ng mga pink clown mga kabayan. This coming May 17. Siya nga pala, kung sino mo ditong ang gusto po na meron pong extra budget, pwede po kayo magpadala po kay Mami Ping Makabayan sa kanyang GCash account o pwede na po sa remittances. Okay? So okay po yan. Huwag kayong makinig doon kay Badong. Insecure yan eh. Insecure Makabayan. So mamaya, ididibang natin po ang kailang poon. Ito pong si Digong Makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam mo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ng mga pasabog, ebitaw na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, kakumasahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga ng mga Marcos loyalists. At siyempre, nandiyan rin po mga DDS na mga matitino. Kasama rin po natin ngayong araw ang mga pinklawan or mga dilawan. At siyempre, i-welcome rin po natin ang mga bagong subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so sa ating mga haters, I missed you and I love you all. Relax lang mga haters. Huwag masyadong tumira yung mga below the belt na. Pero at least tingnan nyo, hindi ako dito ng bablock, hindi ako dito ng baban. At tingnan nyo po ang inyong mga comment. Nire-replyan ko pa kayo. Pero kahit minsan, hindi nyo narinig kasi hindi nyo nakita kasi Ivan, nare-reply ako ng mga bad words makabayan. Diba? Siyempre, si Ivan minsan nga lang, makapagsabi tayo ito na hindi maganda kasi nga siyempre madala na po ang emotions na po ni Sir Ivan, lalong-lalo na sila po dito ay nang lalait makabayan. O di ba? Kasi ang gusto nila parang parang bastusan makabayan eh. Parang gusto nila ito, parang laitan na. Siyempre, ibalik natin po sa kanila ang kanilang gusto. Laitin natin, babastusin natin makabayan. Pero siyempre si Ivan mabait si Ivan eh. At saka God-fearing tayo eh. Kasi nga kapag meron kong sasabihin dito na hindi maganda makabayan at hindi po maganda pakinggan po sa aking mga viewers, ang mga viewers ko, lagi po yang nagme-message kay Sir Ivan. Siyempre, lalo na yung mga viewers ko na mga medyo sobrang relihiyoso makabayan. Lagi lang sinisita si Sir Ivan. But I like it. I like it and I appreciate it of course. Kasi doon po sa kanilang mga advice makabayan, dyan po siyempre nag-i-improve si Sir Ivan. Pero pasensya kapag medyo sumobra na po yung mga tira ni Sir Ivan, dapat din po nating ipa-feel sa kanila ang kanilang mga ginagawa po kay PBBM at po kay Felisa Makabayan. O di ba? Nakita ko kayo nung sa last vlog natin makabayan, talagang ang dami doon ng mga comment na talagang tumitira na po ang aking mga viewers. kasi nga alam ko, ang mga viewers ko dito, ang bait po lahat makabayan. Totoo yan.
Ang bait po ng mga viewers ko. Mga relihiyoso yan lahat. Pero nakita ko sa last vlog natin, murang tumitira na rin eh. Nang lait na rin eh. Nakita ko nga doon, mga bad words na po eh. Diba? So nakita ko makabayan, napuno na po lahat ang aking mga viewers. So kapag napuno na, ang sabi nila, ang tawag doon makabayan, merong words na ng Tagalog yan eh. Pag puno daw ang salop, ganun daw, nakalimutan ang words. Basta nakalimutan ang words, i-comment nyo naman sa baba, okay? So napuno na sa makabayan. Kapag napuno na po yung tao, sasabog ho yan, okay? So anyways, makabayan ko, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue, dito muna tayo po sa good news galing po kay PBBM. For more details, let's watch this. Nag-inspeksyon ng DHS-UD, Intramuros Administration at si First Lady Liza Araneta Marcos sa isinasagawang Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Urban Renewal and Development Project sa Intramuros. Layo ng nasabing proyekto na iugnay ang Intramuros sa showcase area sa likod ng Manila Central Post Office at magkaroon ng magandang urban area ang publiko at turista na maaari ring pasyalan. Sa nasabing pagbisita, nagbigay ng update sa unang ginang si DHS-UD Secretary Jose Rizalino Acuzar kung saan binigyang diin ito ang mga mahalagang bahagi ng lugar. Samantala, nagpasalamat sa first couple si Acuzar dahil sa buong suporta ng mga ito sa rehabilitasyon ng Pasig River. Naitala ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 3.9% nitong March 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito'y mas mababa kumpara sa naitalang 4.7% na unemployment rate noong Marso. Noong nakarang taon, naitala naman sa 96.1% ang employment rate nitong March 2024. Mas mataas kumpara sa 95.3% noong Marso noong nakarang taon, pero mas mababa sa 96.5% nitong Pebrero 2024. Ang underemployment rate naman ay naitala sa 11% nitong March 2024, mas bababa sa naitalang 11.2% noong March 2023 at 12.4% nitong Pebrero 2024. Kaugnay diyan, sinabi ng National Economic and Development Authority na nananatiling nakatuon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lumikha ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino kasunod ng patuloy na pagbuti ng labor market. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapalalakas pa ang turismo sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand sa pamamagitan niya ng restoration ng tinatawag na air linkages ng dalawang bansa. Itong binigyang diin ng Pangulo sa kanyang pulong kasama ang bagong talagang ambassador ng New Zealand sa bansa na si Catherine Rosemary McIntosh. Ayon sa Pangulo, maraming Pilipino ang nais na makabisita sa New Zealand. Kaya umaasang Pangulo na mapag-uusapan o tatalakayin ang usapin sa pagitan ng mga airlines ng dalawang bansa. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang kahalagahan nito pagdating sa mas mabilis na kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa rito ang isinusulong ng pamahalaan na ma-decongest ang Metro Manila, kaya isa rin aniya sa target ang pagpapalakas sa regional airports para hindi na kailangan pang dumaan ng ilang flights sa Manila Airport. Bagay na pinag-aaralan naman ni McIntosh, lalo na't maraming Philippine-bound passengers mula New Zealand ang kailangan pang bumiyahe via Sydney, Australia. Maganda ang naging bunga ng mga inilatag na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Lumabas kasi sa tala ng Agriculture Department na tumaas ang produksyon sa sektor ng agrikultura sa unang 3 buwan ng taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Sa kabila ng pananalasa ng El Nino, bahagyang tumaas ang produksyon ng agrikultura sa bansa sa unang quarter ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, papalo sa 428.99 billion pesos ang halaga ng produksyon sa agrikultura, na 0.05% na mas mataas sa parehong panahon na karaang taon. Naitala kasi ang paglago ng produksyon sa manok, sibuyas, mais, gayon din ang tubo na ginagamit sa asukal, kape at iba pang produkto.
Naniniwala ang Department of Agriculture na bumuti ang produksyon ng pagkain dahil sa mga inilatag na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para kontrahin o bawasan ang epekto ng tagtuyot, pagbibigay ng patubig gaya ng solar irrigation at maliliit na water impounding project at pamamahagi ng libreng binhi, pataba at makinarya sa mga magsasaka ang tinutukan ng administrasyon sa harap ng banta ng El Nino. Maliit na growth pero ano pa rin yun, positive pa rin kahit papaano despite all challenges na meron kami. We're expecting at least for rice ang total area na madami sa mga 120,000 hectares. That's our initial estimate. Nung sinabi ng Pag-asa na it could be a strong to severe El Nino, so yun yung pinagandaan namin para masigurado na mamitigate yung malaking epekto nga na inaasahan namin because of El Nino. Samantala, welcome development sa DA ang paglusot sa House Committee on Agriculture and Food ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Tiwala ang ahensya na makatutulong ang pagpasok ng National Food Authority sa palengke upang mapamura ang presyo ng bigas. Okay, so may advice po ako dito po sa aking mga haters, mga DBS, yung mga rabid makabayan, na i-advise nyo rin po ang inyong mga tanga na mga vlogger at mga walang alam, kasi kaya nga kayo nagiging bulag, kaya nga kayo walang alam makabayan. Bakit? Kasi doon lagi sila nanonood po sa kabilang kampo ng mga vlogger, yung mga pinta nila mga vlogger na mga walang alam makabayan at talagang bulag na bulag. Kung sila ay bulag makabayan, yung mga vlogger na yon, at syempre, normal rin po ang kanilang mga viewer magiging bulag rin po yan. Kasi nga laging sinasabi. Lagi pong sinasabi po nila ni BMR, nila ni Coach Oli, nila Boss Didi, sila si Parak, sila si Badong, na wala daw ginagawa ang Marcos administration. Wala daw ginagawa po si PBBM. Wala daw makabayan. Kaya nga gunggong talaga at ang sarap po tawagin ng mga tanga makabayan. At tanga sila at napakabulag pa. I recommend them. I-advise po mga DBS, mga haters po si Ivan, i-advise po ang inyong vlogger na sana po kahit minsan manood kayo kay Sir Ivan. Manood kayo kay Sir Ivan para alam nyo po kung ano po yung mga plano, mga ginagawa po ng Marcos administration, lalo na kay PBBM. Kasi dito po sa ating channel, malalaman nyo po ang mga projects, mga nangyayari, gagawin pa lang. Tanorin po yung mga ginagawang hakbang para po matugunan po ang issue dyan sa Pilipinas. So dapat i-advise nyo po sila na manood kay Sir Ivan, okay? So anyways makabayan ko, meron po silang nakita na balita at narinig kung bakit sila ngayon takot na takot, tense na tense, at kaya nga sila double time ngayon sa pagbabagsak po kay PBBM. Bakit Sir Ivan? I think nakita nyo na po na nagsanib persa na ngayon yung Lakas CMD at saka yung Partido Federal Makabayan. Yung partido po nila ni PBBM at saka nila po ni SMR at saka ni Aling Maliit Makabayan. Di ba nagsanib persa na ngayon? So ibig sabihin, mas lalakas pa yung Makabayan. Ang pagsanib persa po dito ng Partido Federal, ng Lakas CMD, pinaghandaan ko sila Makabayan, ang election po next year, pagkaroon dito sila ng mga endorse po para po sa Senate slate 2025. So ito po yung balita Makabayan. For more details, let's watch this. Nagsanib puwersa ang partido na federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at Lakas CMD ni dating Pangulong Gloria Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Layo ng alyansa makakumpleto ng 12 kandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, muling binuhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang unit team. Ito ang alyansang nagluklok sa kanila ni Vice President Sara Duterte sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Lumagda ng alliance agreement ang political party ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas, pati ang partido ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na Lakas CMD. Bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan. Magsasanib puwersa ang dalawang partido para bumuo ng 12-member senatorial slate para sa 2025 elections.
Mas madali raw maisa sa katuparan ang mga legislative agenda ng administrasyon kung kaalyado niya ang mga mailuluklok na mga mambabatas. Nasa 100 ang miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso, habang maraming lokal na opisyal ang bahagi ng PFP. Kung hindi tayo nagkakaisa, uubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, dapat maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa. Wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan at yun ang pinakamahalaga. Approve naman kay Arroyo na tumatayong Chairman Emeritus ng Lakas CMD ang pagsasani puwersang ito. When, as the President said, his unity for the new Philippines, so that's a very good development. Kanina, nagmano pa si Romualdez kay Arroyo. Matatanda ang tila nagkalamat ang relasyon ng dalawa matapos ma-demote si Arroyo sa Kamara at matanggal bilang Deputy Speaker. Sinabi naman noon ni Arroyo na sinusuportahan niya pa rin ang liderato ni Romualdez. Si Arroyo ang naging tulay para sa unit team ni na PBBM at VP Sara noong 2022 presidential elections. Ang tanong ngayon, isasali na ba nila ulit sa alyansa ang partido ni VP Sara na hugpong ng pagbabago? This is still open for discussion and of course we will consult with Partido Federal. But have there been talks? Not yet from our part. Ayon kay Romualdez, bukas naman sila sa kahit anong pakikipag-alyansa, pati sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban. Sa ngayon, kukumpletuhin muna nila ang magiging pambato ng alyansa sa pagkasenador para sa 2025 elections. Kung ito po bang alliance na to ay makakadulot ng mas magandang bukas para sa bansang Pilipinas? Opo. Kung itong alliance po bang ito ay makakatulong sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan? Opo. Kung ito po bang alliance na to ay makakasiguro ang ating mga kababayan nasa laylayan na maaabutan po sila ng mga proyekto at programa at serbisyo ng pamahalaan? Opo. Sa isang panayam naman kay Lakas CMD Chairman Senator Bong Revilla, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng alliance signing. May mensahe rin siya sa mga kritiko. Sana tigil na muna yung mga bashing at magsama-sama tayo dahil ang hangad din ng Pangulong Bongbong ay to unify the country. Doon pa rin, yun pa rin ang kanyang linya at sama-sama tayo para makabangon. Yung ang tulong-tulong pa paano mapapababa yung presyo ng bigas. Dahil naman patuloy ang pagpapalakas ng puwersa ng administrasyon, posible rin kayang makipag-alyansa sila sa partidong PDP Laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ni Romualdez, anything is possible. Sang-ayon din dyan ang presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Alam mo naman po, politics is a game of addition, so of course anyone is welcome to join the alliance should they want. May tugon din ang kongresista sa mga patuloy na umaatake, hindi lang laban sa presidente, kundi maging sa kanyang ina. Well, to tell you the truth, ako sanay na ako I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And my dad, same thing naman. It's nothing new. There have always been accusations hurled. There has always been mudslinging. So that's nothing new. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So her reaction from that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy ang kanilang magiging hakbang para mas maiangat pa ang buhay ng mga Pilipino. Makikipag-alyado sila sa PDP Makabayan. Sa PDP, grupo nila ni Digong, di ba? Ang hirap talaga Ang hirap na po sila pagkatiwalaan Makabayan yung PDP Laban. Kasi nga alam mo natin, yung ginagawa po ng PDP Laban, di ba? Tingnan nyo yung ginawa nila dito sa Nausog Rally. Ang ginagawa nila dyan sa Nausog Rally, gusto lang pagpasanin po si PBBM. Nandyan po yung grupo ng PDP Makabayan.
Tapos tingnan nyo, di ba tinanong po si SMR na ano ba, okay rin ba daw sa kanila kung may chance ba daw na makipag-alyansa si SMR, si PBM doon po sa PDP Laban. Sabi po ni SMR, anything is possible. Pero kapag ako po itatanungin mga kabayan, parang natuto na tayo eh. Ang hirap talaga. Ang grupo po ni Digong, mga pro-China ho yung mga kabayan. Ang grupo po ni Digong, nila ni Vice President Sara, against po kay PBM. Di ba laga sila nanawagan po na pabawain po sa pwesto si PBM? At alam mo natin kung sino po dito yung promotor ng destabilization makabayan. Ang grupo po nila ni Digong. Tapos ngayon parang open sila. Ang hirap talaga eh. Ang hirap ng ganyan makabayan. Ayaw kong mag-trust dun sa PDP. Ang hirap na talaga eh. Dapat na po tayo ay matuto. Kayo makabayan, okay lang ba sa inyo makipag-alyado ulit si PBM, SMR dun po sa PDP Laban? Please comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan, okay? Pero kapag ako, ang hirap, parang ayaw ko makabayan, ang hirap talaga eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, shoutout natin, nandyan po si Alicia Lee. Hi to Vector Ruben, Shemizo LV, Hobart Taluban. Nandyan po si Myrna, Paul Cabrera, Eleanor Tomlos Mercado, Edwin Salamanca, Gemma Sampilo Camarines, nandiyan po si Len Gonzalez, Haitsu Marlene de los Santos, Betty Garmia or Jermia, Dave Gamer 101, Sarah Brightman Blanc, Zenaida Bautista, Mary Jane Tan, nandiyan po si Luz Cross, Ernie, Joseph Rabanes, Eduardo Cartera, Ribaya Edith, Normanda Valenzuela from Sydney, Australia. Nandiyan po si Papa Adelio. Okay? So mga kababayan ko, before tayo mag-proceed doon kay Digong na kung saan ididebunk natin po ang kanyang kasinungalingan, meron muna akong ipapakita sa inyo na kung saan people rally daw ito doon po sa Dumaguete Makabayan. Nag-people rally daw sila. Pero before ko ipapakita, sasabihin sa inyo aking nalaman at saka opinion tungkol ito po sa nangyari Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video. For more details, let's watch this. Napakahirap po para sa isang matanda, pero ginagawa pa po ito ni Tatay Digong, mga kababayan. Mga kapulisan, alam po ang pamalasakit ng ating mahal na Pangulo. Ni dating Pangulong. Nakakakilala po mga kababayan, ang hirap. Ang hirap po na dinadaanan ni Tatay Digong ngayon, mga kababayan. Hanggang sakit. Ayan po, mabuti nilang may daladala akong flashlight, mga kababayan. At napakadilim po dito. Wala po kaming ilaw dito sa park. Nakikita niyo po, walang ilaw doon sa park. Entablado. Oh. Pero si Attorney, tingnan nyo, kahit ganyan, kahit mahihirapan, pero patuloy na lumalaban. Tama, Attorney? Iyan, laban, Attorney. Ayan mga kababayan, si Attorney Benchong, nakahubad dito. Kakaiba po ito ngayon nangyayari mga kababayan sapagkat first time po natin ito na nasaksihan. Ayan po mga kababayan. Ayan po mga kababayan. Kaya ngayon, ang ginagawa ho dyan ni Rocky, ni Glenda Chong at saka ni Vic Rodriguez Makabayan, do you think hindi yan pamumulitika? Sige nga mga DBS, mga haters si Ivan, i-correct nyo po si Ivan. Hindi ba yan pamumulitika? Hindi ba yan early campaigning Makabayan? Diba? Ginagawa lang ganyan, talagang napapawis-pawis na Makabayan at saka talagang nag-inarte sila, nag-inactor sila. Bakit? Nalaman ko po na yan po ay scripted Makabayan. At klaro po talaga na yan po ay scripted. Bakit? Alam nyo kahapon, di ba sinabi ko sa inyo na ito pong si Governor ng Negros Oriental, in-interview siya kung bakit hindi niya ipinagamit po yung Freedom Park. Kasi nga di ba i-rehab Makabayan. At sabi pa nga ni Governor na 9 years daw nilang pinaganda ang park at ayaw nilang masira dahil lang po sa rally ni Digong. So pinayagan po ni Gov Makabayan na gagamitin po yung Quezon Park. Di ba? Quezon Park. Nakita ko po doon sa live po ni Joy Cruz na nagpunta talaga sila doon po sa Quezon Park Makabayan at ready na po doon ang setup lahat. Yes, nakita ko rin po sa live po ni Pibos, nakita ko kay yung si Pambansang Black Eye Makabayan. Doon sila una nagpunta po sa Quezon Park. Nagtataka ako kung bakit sa ibang binyo sa Makabayan. Di ba nung una sa ibang binyo at saka walang ilaw? Kasi sabi lang ngayon, hindi sila binigyan po ng ilaw Makabayan. Actually, pag start pa lang nila, wala na talagang ilaw doon.
Yan po ay scripted mga kabayan. Bakit? Para po maawa ang mga nakita sa kanila ang kanilang mga alipuris na mga tanga, na mga kanilang mga nauto at mga viewers po nila mga kabayan, para po maawa nila ni Digong, nila ni Glenchong, nila Beck Rodriguez at saka ni Roque, na kung saan sila po ay nagsasalita doon na walang ilaw mga kabayan. Unang-una, yun po ay scripted. Bakit? Nung after po how many minutes, nagsalita po si Digong Makabayan, meron pong babaeng lumapit sa kanya. I think assistant niya yata or organizer Makabayan. So talang hinuhong niya dito sa kanyang right ear Makabayan, sa kanyang dunggan dito. Sinabihan si Digong na ready na po dun sa kabila. So pwede na daw sila maglakad papunta doon Makabayan. Bako nalaman, siyempre sinabi ni Digong na maglakad sa Makabayan at saka pumunta na daw sila doon po sa kabila po na binyo. Ang ibig sabihin, doon po silang una po kung saan na nagrally Makabayan, yun po talaga ay napaka-scripted. Bakit? Parang ipinalabas dito, sila po dito'y talagang sinisikil na, kinakawawa na, walang ilaw, pero meron silang mic Makabayan. Diba? Walang ilaw pero merong mic. At saka talaga naawa ko kay Digong Makabayan. Talagang ginagamit po sa mga ganit talaga ng mga politiko, no? Merong mga personal interest po ng mga politiko. Diba? Ginagamit talaga na samantalang para sa akin, itong si Digong, dapat magpahinga na lang po siya. Kasi nga mahirapan na nga siyang na maglakad Makabayan. Maglakad nga pag ganun-ganun na. How much more kung sasaka pa ng hagdan? Diba? Kung akyat pa ng hagdan Makabayan. Talaga pong nakaawa. Si Digong, ginamit lang nila yan para po kaawaan sila Makabayan. At saka sad to say, marami pa rin pong napaniwala itong si Digong at marami pong naniniwala na mga tanga na mga alipuris po ni Digong. Alam po namin na yun po ay scripted Makabayan. Para po kasi part kasi sa kanilang program na maglakad sila papunta doon sa kabilang binyo kasi. Parang ipapalabas nila na parang people power Makabayan. People power, iilan lang sila. People power, hindi nga umabot siguro ng 2,000 Makabayan. At saka yung naglakad po, ang iba kasing tao nandun po sa kabilang kampo, sa kabilang binyo Makabayan. Kung napansin niyo po, yung mga naglakad, hindi po ganun kadami. Diba? Kasi nga, hinati nila para pagpunta doon sa kabilang binyo, nandun na po ang iba Makabayan. Pero hindi pa rin po ganun kadami. Ilan na si Ivan? Hindi daw umabot ng 2,000 Makabayan. Hindi umabot ng 2,000 ayon po ng aking kaibigan na nandun po sa Quezon Park Makabayan. Hindi po fake news yan. Yan po ay literal at legit po na information. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo ang sinabi po ni Digong. Kasi Digong, talaga alam nyo si Digong, magaling kasi siya na mang-uto Makabayan at magaling po siya parang pagiging underdog. Kasi ganun po kasi ang style niya. Pagiging underdog, parang kaawaan siya, parang style pa simple-simple lang. Pero ang kanyang mga sinasabi, ang hirap na pong talagang paniwalaan Makabayan. Bakit? Unang-una, lahat po sa nausog rally Makabayan, ang lagi niyang sinasabi, kung bakit lagi na siyang bakit daw siya na sumusuporta pa rin po sa mga rally at kailangan daw niya talagang magpakita Makabayan para daw sa taong bayan. Bakit? Kasi daw, kinalikot daw ng gobyerno ni PBBM, ang Marcos administration, ang konstitusyon. Diba? Narinig na ho natin yan. Kasi nga, sabi nila, magkaroon daw dito, ang gusto daw ni PBBM, na amindahan daw ang konstitusyon, ang 1987 constitution, para daw akalikutin yung term extension Makabayan. Magkaroon daw ng term extension. Diba? Sabi na ho yan. Pero before natin po siya ididiba Makabayan, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang mga sinasabi kasi nga nagpapaawa effect siya dito. For more details, let's watch this. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya,
Yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon. A constitution is supposed to be permanent. At least more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Why? Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, putang ina, maghiwalay-hiwalay tayo. Okay, so yan po ay Badong. Badong, ididibang ko yung puon mo kasi nagsinungaling po. Sabi niya kung bakit daw siya napilitan po na na pupunta diyan sa mga rally makabayan, nagpapakita siya kasi daw may plano daw si PBM na na yung kalikutin daw, yung ano sa Tagalog yung kalikutin makabayan? Pakikaalaman, pakikaalaman daw yung yung 1997 Constitution para daw magkaroon dito ng term extension makabayan. Makailang ulit na ba natin yung sinasabi dito na ang plano lang po pamidahan ni PBM ay ang economic probation lang po. Economic probation. Para ho yan sa ekonomiya makabayan. Nothing more, nothing less. Ayaw po ni PBM yung political na probation. Hindi niya, walang sinabi po na ganoon si PBM. At yan na po yung sinabi makabayan. Di ba sinabi yan ni JJ Suarez, ang Deputy Speaker ng Kamara? Di ba sabi niya, Chacha, tutok lang sa economic reform, walang halong politika. At lagi niyang sinasabi po ng mga Kamara makabayan, pero ayaw pa rin po makinig ni Digong. Bakit? Kasi ang kanyang ego makabayan mukha kasing naapakan. Alam niyo ba, sa panahon po ni Digong, dito natin siya ididibang makabayan. Kasi nga, we found out panahon po ni Digong makabayan, nagplano rin po siya na pakialaman po yung Constitution. Diba? Ayon nga sa balita po ng Reuters, Philippines Duterte moves to amend the Constitution. Ang ibig sabihin, nagplano rin po siya na pakialaman po at kalikutin ang Constitution makabayan. Diba? Tas dito sa balita, babasahin na po natin para meron tayong konteksto. Sabi dito, Philippine President Rodrigo Duterte has set into motion a proposal to amend the 1997 Constitution to set up a federal system of government to end conflict and give a further boost to the economy. Yan ang plano ni makabayan, pero hindi sila nag-prosper kasi hindi po napayagan makabayan. At saka mas marami kasi ang nag-against makabayan. Ngayon, ang kanyang ego kung bakit siya nagaganyan, nag-iyakan siya at baka daw pakialaman po yung Constitution daw, 1997 Constitution, baka daw pakialaman po ni BBM. Bakit? Kasi natakot siya na pakialaman po yung political provision, yung pong sa term extension makabayan. Diyan siya takot. Bakit? Siyempre may plano siya noon At saka takot siya baka mangyari sa kay BBM Kung nangyari yan noon makabayan sa kanyang panahon, nakalikot niya yung Constitution, do you think mag-iingay pa siya ngayon makabayan? Do you think madadaldal siya sa panahon po ni BBM? Hindi, kasi nagawa na niya ang gusto niyang gawin po sa 1997 Constitution sa kanyang panahon. Pero it's a good thing, we are very lucky, hindi po nangyari makabayan. Kasi meron siyang iba po na gagawin po sa Constitution, kaya nga siya nakaganyan po ang kanyang utak. Kasi po, ang dumi kasi ng kanyang pag-iisip makabayan. Ang kanyang kadumihan po sa kanyang pag-iisip, iniisip niya rin po doon po kay PBM. Alam mo natin si PBM, napakatino po yan na tao makabayan at ayaw po niya na magalit sa kanya ang taong bayan. Sino lang po dito yung galit po kay PBM? Siyempre yung po mayroon pong personal na interest makabayan. Sinong galit dito kay PBM? Yung po mga taong hindi po nakapasok sa gobyerno o sa Malacanang. At sino rin po dito ang galit po kay PBM? Yung mga natanggal po sa pwesto kasi po sila ay mga korap. At meron pong ginagawang kapulustugan sa gobyerno makabayan. Kaya sila ay tinanggal. Sila po yung mga galit, di ba? Pero yung mga tao po na mga matitino, yung mga tao po na marunong po gumamit po ng mga critical thinking, marunong ho yan mag-balance, marunong yan mag-isip. Kaya hindi sila galit makabayan. Kasi naintindihan nila ang estado po ng ating presidente, si PBM. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo makabayan yung pagngangaw nito ni Vic Rodriguez kasi nagpaawa effect siya makabayan. For more details, let's watch this. Ginoong Pangulong Marcos, aking nakasama, aking kaibigan, wag naman ho ninyong sikilin ang aming karapatan na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Respetuhin naman ninyo
ang ating saligang batas. Paano niyo nasabi na sinikil po ang kanilang karapatan po makabayan na pagkapaghayag? Bakit si PBM po nila in-address nila ito? Bakit si PBM po ang kanilang kinull out dito? Si PBM ba ang may pakana kung bakit hindi po natuloy ang kanilang mga rally makabayan? Di ba? Hindi po natutuloy ang kanilang mga nausog na rally dahil po yan sa kanilang mga kagagawan. Bakit? Puro kasi katarantaduhan ang kanilang ginagawa dyan po sa rally makabayan. Pang-audio kasi na magalit po yung taong bayan kay PBM. Pang-audio kasi iningkayat nila yung AFP, PNP na mag-withdraw po ng suporta kay PBM. Okay ba yan? Sa ang dami po ng mga pagmumura makabayan. Tapos ngayon sinisisi nila si PBM na hindi po sila ito pagbibigyan po ng permit, hindi sila pinibigyan po na pinagamit po yung mga binyo dahil po sa kanilang ginagawa makabayan. Dahil po yan sa kanilang kagagawan. Diba? Si PBM kaagad ang kanilang mga sinisisi dito, gonggong talaga eh. Talamak na nga ang pagnanakaw at korupsyon sa pamahalaan. Pato naman ang ating karapatan ay inyong nanakawin. Huwag naman! Sabi niya, talamak daw ang pagnanakaw at saka pangkukurap sa gobyerno makabayan. Talamak daw. Mas lalong talamak kapag nandun pa siya makabayan. Diba? Mas lalong dadami po yung mga kurap kung nandun siya. Buti nilang natanggal po ang isang kurap makabayan. Kitang-kita nga natin kung bakit siya tinanggal, diba? Kasi siya po'y nangurap. Nag-start na po siya itong nangurap makabayan. Baka nakalimutan natin, pagkakala niya nakalimutan natin po yung sugar fiasco makabayan. Diba? Tapos may gana siya dito na talamak daw ang mga kurap, talamak daw yung nakawan, isa siya doon sa mga magnanakaw makabayan. Diba? Isa siya sa mga magnanakaw talaga eh. Kaya nga siya tinanggal po ni BBM. Kasi alam po ni BBM na meron siyang gagawin po na hindi maganda makabayan at madadamay po doon si BBM. Dapat lang talaga sila po'y tinanggal po. Tinanggal yan si Vic Rodriguez kasi siya po ay korap at ang kanya mga alipores, sila si Trixie at iba pa makabayan, butin lang tinanggal kasi sila rin po ay mga korap. Mana po kay Vic Rodriguez na kalang amo. Tapos ngayon sinisisi niya si PBM, marami ng kurap. Siya po ang kurap makabayan. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe makabayan. Tinira dito yung grupo ni Digong. For more details, let's watch this. Ang mga mayor ay hindi pwedeng takutin o kumbinsihin ng mga anti-Marcos para sa kailang mga rally. At hindi uobra talaga yung pananakot at sinasabi ng kampo ni Duterte na kailang kakasuhan ang mga mayor sa hindi pagbibigay ng mayor's permit sa kailang mga rally. Hindi ho pwedeng takutin ng mga mayor. Alam nila ang batas. Alam nila sa local government code, meron silang karapatan kung mag-issue o hindi, mag-issue or bawiin ang mga permit conforme sa kanilang intelligence report o monitoring kung ano ba ang buod o laman, mensahe ng mga rally. Pagka prayer rallying totoo, okay lang yan. Pag peace rally na totoo, okay lang yan. Ay problema kung politika at paninira, pagpapabagsak, may pagkasedisyon, may pagka-inciting to sedition, ayaw ng mga mayor yan. Kasi gusto ng mayor ay katahimikan sa kailang bayan. Kung dadayo ang ibang grupo o ibang region, ibang probinsya doon sa isang lugar tapos manggugulo lang, babanatan lang administrasyon, hindi ho talaga kayo papayagan ng mga mayor. Kaya yung pagbabantang kakasuhan, banta lang yan. Kung di gawin nyo, kasuhan nyo yung mga mayor. Tingnan natin kung hindi harapin kayo ng mga mayor. Kasi ang local executive ay merong authority sa kanyang nasasakupan o area of responsibility sa ilalim ng mga batas. So ayan po yan. Ang labanan yan, maaaring takutan lang, pero pag inyong kinasuhan, haharapin kayo. At hindi ho makukuha ng mga kampo ng mga anti-Marcos ang kanilang gustong makuha kung dadaan nila sa takutan ang mga local executive. Yan po yung aking opinion at interpretation. Kasi yung sinasabi at pagbabantang kakasuhan ng mga local ay pagbabanta yun, pananakot yun. At hindi makakakuha ng suporta, hindi makukuha ang sympathy o suporta ng mga local executive ng dating Pangulo kung kanyang tatakutin yung mga yan. Hindi yan mga yan matatakot. Alam nila ang kanilang pananagutan sa gobyernong nasyonal
at sa taong bayan. Yun po yun. Okay? So, kasi alam niyo ang malayang pamamahayag at anumang issue or mga hinaing na gustong iparating sa mga kinaukulan, hindi pwedeng daanin sa takutan. Hindi pwedeng murahan na lagi na lang murahan yan at siraan ng siraan. Daanan sa tamang proseso. Katulad ng ginagawa ng Marcos Loyalists o nagrally sila. Hindi sila ng gulo. Wala ka nadinig na masakit na salita. Ipinakita lang nilang sila nakakaisa doon sa kailang ipinaglalaban na tinihiling. Pero hindi nila inuutusan ng Malacanang, hindi nila binabati ko sa Malacanang. Umaapila lang sila. So di malayo kaysa sa galaw ng mga Duterte camp na kilalang anti-Marcos na masyadong brutal ang paninira. Below the belt ang mga lingwaheng ginagamit. Maaaring political issue lang o pamumulitika o talagang pagpapabagsak or galitin ang taong bayan para magalit sa administrasyon. Kaya hindi talaga ho masusuportahan niya. Kasama yung kanilang mga kalyado kung ano-ano. Okay? So, any comment, reaksyon sa mga bagay na ating pinag-uusapan. Ano ha? Ang demokrasya buhay na buhay, ang kalayaan ay buhay na buhay talaga, pero dapat may limitasyon. Walang takutan, walang gamitan, issue lang. Para maging masustansya ang usapan, issue lang. Pagka hinaluan ng personal, or kung anumang antas pa ng laban, ay hindi na humaganda yan. Ang pikon ay talo, okay, sa demokrasya at sa politika. Okay? Pag political issue, walang pikunan. Issue lang. Pag napikong ka dyan, talo ka, walang mangyayari sa'yo. Ayan, ha? Yan po yung ating paniniwala. Ang problema kasi, Sir Mike, ito kasing kabilang kampo, yung mga DBS na yan, yung mga balahura na yan, kapag wala silang pang tira dito kay PBBM, kay Felisa, manglalait na kasi sila. 'Di ba? Kaya nga, dapat nga, political issue lang, issue-based na makabayan. Pero problema kasi sa kabilang kampo, mahilig sila manglait. So dapat rin po silang lalaitin. Hindi lang iniisip na sila po'y kalait-lait rin po mga kabayan, di ba? Kalait-lait rin po sila mga gonggong na yan eh. Dapat lang tirahin po natin. Anyways, isa rin po natin, nandyan po si user from Numancia, Aklan. Hi to Maria Marilyn Embido Bautista. Nandyan rin po si Cry Cry. Nandiyan po si Biyahe ni EJTV from South Korea. Hi to Jeline Quezon, Tinkerbell, Elmer Gorospi. Hi to Jemson, Regen, Jeriel, and Jem na nandyan sa cute Cebu City. There is greetings come from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. I-share rin po natin si Axel Roses, si Ashen, and hi to all the members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS or Mormons. Okay? And hi also kay Perlita Barrelia. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung balita po tungkol dito sa sa China at saka issue ng China kasi nga 'di ba meron pong bagong fake news mga kababayan. Kasi nga nag-claim dito yung China na meron daw new model, bagong kasunduan daw yung AFP or Philippine Navy at saka yung China mga kababayan. Pero yan po ay pinasunangalingan po ng DND ni Sigibo Chodoro, padre po ng taga Philippine Navy mga kababayan. For more details, let's watch this. Fake news at misinformation. Ito ang inihayag ng Philippine Navy kaugnay sa umano'y new model na bagong kasunduan ng Pilipinas at China sa resupply mission ng bansa sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Napakantanalan si Philippine Navy Deputy Commander Commodore Roy Vincent Trinidad hinggil sa di umano'y new model na bagong kasunduan ng Pilipinas at China para sa ginagawang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang umano'y new model, laman daw ng usapan sa pagitan ng Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos at isang Chinese diplomat. Batay sa istoryang inilabas ng isang pahayagan, nakasaad dito ang usapan di umano ni Carlos at ng Chinese diplomat na sinasabing nagkasundo na ang Pilipinas at ang China sa isang tinatawag na new model. Ito umano ang proposal ng Beijing na dinisenyo upang maging mapayapa ang sitwasyon sa Ayungin Shoal dahil madalas na daw ang pangharas ng mga barko ng China sa Pilipinas. Nakasaad sa proposal ang 1+1 model o isang barko ng PCG at isang supply ship lang ang gagamitin sa resupply mission sa tropa ng pamahalaan na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa panig naman ng China, magde-deploy lang sila ng isang Chinese Coast Guard at isang Chinese Maritime Militia sa lugar. Isa pa, dapat daw na mag-abiso ang Pilipinas sa China ng 2 araw bago ang resupply mission. Pagkain at iba pang essential supply lang dapat ang dala ng mga barko ng Pilipinas. Aprobado na raw ni Defense Secretary Gilberto Chodoro
NSA Eduardo Año at ni AFP Chief General Romeo Bronner ang proposal. Pero sabi ni Trinidad, isa lamang daw itong misinformation mula sa China. Obviously, today's battlefield is in the minds of the people. The cognitive domain is the ultimate battlefield. So we need to understand there will be very little force-on-force actions. This will be a battle of information, of narratives, of shaping the perception of the people. At ibinabaon na dapat sa hukay ang mga ganitong usapin. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Tiniyak naman ng opisyal na hindi ito makakaapekto sa pagbabantay at iba pang aktibidad sa West Philippine Sea, lalo pat mas nagiging agresibo ngayon ang ginagawang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nananatili rin daw na mataas ang moral ng Philippine Navy at ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. naman, tinabla din ang issue. Sabi niya, kung totoo ang phone conversation na ito, isa itong patunay na may nilabag ang China sa batas ng Pilipinas, partikular na ang anti-wiretapping law. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Duda man, ipinaubaya na ni Teodoro sa DFA ang investigasyon at sa oras na mapatunayan, dapat palayasin sa bansa ang opisyal ng China. Sa Senator Risa Ontiveros naman, sinabing dapat patunayan ng China ang kanilang revelasyon. That's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang kine-claim sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At I cannot speak for the AFP Westcom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Teodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo ng China para i-divert yung atensyon nating lahat sa mga violent, aggressive, at saka dangerous moves nila. Samantala, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na walang kaugnayan sa new model na pinalutang ng China ang personal leave ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos noon pang May 3, bago pa man lumabas ang issue. At pansamantala lamang ang pagkakatalaga kay Rear Admiral Alfonso Torres bilang acting Westcom Chief upang walang maging vacuum of leadership. This happens because, especially in these areas, these are major areas of command, we need to have a senior leader to take the helm of command in these places. So, ang dinesignate nga natin si Rear Admiral Torres to take to stand in as the acting Westcom commander. Ang iniiwasan kasi natin dito is yung magkaroon tayo ng vacuum of leadership. No? So pagka wala ang isang leader, we have to put somebody else to take his place. And this is a senior position, so most senior din ang kailangan na ilagay. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So anyways, isyatari po natin. Nandyan po kasama natin si Conrado Barion at saka sa kanyang sister na nandyan sa Australia na si Carmelita Barion Carion. Hi to Trip Control. Nandyan po si Carita Winwin, Evelyn Garcia, and hi to Oscar Soriano. So yan po ating manakalb ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, makapangyarihang Diyos, ang bukal ng karunungan at pag-ibig. Nagpapasalamat po ako sa iyong pinagkaloob na buhay sa akin. Sinasamba po kita. Ngayong araw, nananalangin po ako para sa karunungan na magamit ko po ng matalino ang aking oras at magamit po ang karunungan sa lahat ng aking ginagawa. Panginoon,
Pinupuri ko po ang iyong katapatan sa aking buhay. Mangyaring, protektahan mo po ako at ang aking pamilya mula sa pasakit at tukso at bigyan mo po kami ng kapayapaan ng kalooban. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.